Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo. At kung taga saan kayo, maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Halos naging madugo ang labanan. Bumaha na rin ng dugo sa lupa at nagkalat ang mga hati-hati na katawan ng mga sundalo at ilang mga halimaw na tadtad ng bala ang katawan, habang ang ibang halimaw naman na lumilipad sa himpapawid ay butas-butas ang dibdib, dulot ng mga palasong hanging na nilikha ng gintong pana. Nagpatuloy sa pakikipaglaban si Armina sa mga halimaw at hindi na kinalaban ang mga sundalong bayaga dahil nilabanan ng mga to ang mga halimaw. Agad naman naging bihasa ang dalaga sa paggamit ng gintong pana at napakaliksi rin nitong kumilos. Matalas rin ang kanyang mga mata dahil dito siya nahihirapan na asintahin ng mga halimaw na lumilipad sa himpapawid. Lumipas ang ilang sandali nang madugong digmaan ay nalipol ng mga halimaw ang buong hukbo ng banyagang sundalo. Ngunit marami pa rin ang mga nilalang na lumilipad sa ere at inaatake si Armina. Tuloy pa rin ang pakikipaglaban ng maliliit na nilalang sa mga berbalang, habang ang iba namang halimaw ay abala sa pagkain ng mga bangkay. Hanggang sa lumitaw ang isang dambuhalang taong paniki. At halatang ito ang namumuno sa mga halimaw. Umangil ito ng malakas at walang habas na sinugod ang dalaga. Bawat haribas ng matutulis na kuko ng dambuhalang halimaw ay naiiwasan ito ng dalaga. Pinaulanan nito ni Armina ng palasong hangin at sunod-sunod na bumaon sa katawan ng dambuhalang halimaw. Halos pumilandit ang masaganang dugo sa bawat sugat ng dambuhalang halimaw. Nabahag pa rin ang buntot nito at nais nang tumakas. Ngunit nang lumipad ito sa himpapawid, ay muli itong pinana ni Armina at asintadong tinamaan sa ulo ng sunod-sunod. Bumulusok ito sa lupa na nagdulot na rin ng kanyang kamatayan. Matapos mapaslang ni Armina ang pinuno ng mga halimaw, ay tumakas na ang mga alagad nito, maliban na lang sa ilang berbalang na patuloy pa rin nilalabanan ng maliliit na lamang lupa. Pinaubaya na ng dalaga sa mga kakampi nitong lamang lupa ang pakikipagtunggali sa mga berbalang, sapagkat sinimulan na nitong hanapin ang kanyang mga magulang. Subalit, bawat kubo na nagsisilbing baraks ng mga sundalo ay wala roon ang kanyang mga magulang, at ang ilan pang mga bihag, ang ibang kulungan naman ay patay na ang mga bihag
dahil inatake ito ng mga halimaw hanggang sa masipat niya ang nakahalerang kawayan na nakalapat sa lupa. Tinanggal nito ang kawayang iyon at isang malaking hukay na may hagdaan na gawa sa adobing ang bumugad sa kanya. Bumaba naman si Armina sa hukay. Nakakailang hakbang pa lang ang dalaga ay bumungad na sa kanya ang napakaraming bihag na halos nakatali ang mga liig at nakagapos sa bilugang kahoy. Isa-isang pinakawala ng dalaga ang mga bihag hanggang sa tumambad sa kanyang harapan ang kanyang totoong mga magulang. At dahil sina Amalia at Ignacio na ang itinuturing niyang tunay na mga magulang, ay hindi na niya sinabi sa mga to na siya ang kanilang anak. Hindi na rin siya nakikilala ng tunay niyang mga magulang dahil 10 taon na sila hindi nagkikita noong magsimula ang unang digmaan. Masakit man sa pagkatao ng dalaga, ay kailangan niyang tibayan ang kanyang puso at damdamin dahil nangako at sumumpa siya sa ina nitong diwata. Ang nais lang niya ay makawala sa pagkabihag ang kanyang mga magulang at mamuhay ang mga ito ng malaya at matiwasay. Matapos niyang iligtas ang mga bihag kasama ang kanyang mga magulang, ay inihipan ni Armina ang plauta at lumikha ito ng kakaibang himig. Isang lagusan ang lumitaw at inuluwa roon ang ama nitong si Ignacio. Napaslang na rin ng mga lamang lupa ang maraming dirbalang, habang ang iba naman ay tumakas. Hindi na nagawang tanungin ni Ignacio ang kanyang anak na dalaga sa mga naganap na pangyayari dahil ginagamot na nito ang mga sugatang bihag, pati na rin ang tunay na mga magulang ni Armina. Nang malayang magamot ni Ignacio ang mga bihag, ay gumawa ito ng panibagong lagusan at pinasok roon ang lahat ng mga bihag. Dahil sa kabilang dako ng lagusan ay isang pamayanan na malayo sa gulo at digmaan ang maraming mga tao at pamilya, ang tahimik na malayang namumuhay. Kahit hindi man nakilala ni Armina bilang anak ng totoo niyang mga magulang, ay masaya naman ang dalaga dahil nailigtas niya ang buhay ng mga to sa panganib. Alam din ni Armina na muli silang magkikita ng kanyang tunay na ama't ina sa takdang panahon. Magkasamang bumalik sa mundo ng mga diwata ang mag-ama, kasama ang mga lamang lupa. Batid rin ni Ignacio na alam na ng dalaga ang buong katotohanan dahil hawak na ito ang mutya ng paniki at gintong pana na nasa pangangalaga ni Sabrina, ang kapatid ng kanyang asawa. Hindi maipinta ang tuwa sa mukha ng diwatang kanari nang makita nito ang pagbabalik ni Armina dahil tinupad nito ang pangako sa kanya. Si Amalia na rin ang nagpaliwanag ng buong pangyayari sa asawa nitong si Ignacio. Humingi naman ng tawad si Ignacio sa kanyang anak dahil sa pagsisinungaling nito sa dalaga. Mabilis naman sila pinatawad ni Armina dahil utang niya sa mga to ang kanyang buhay. Kinalaunan, tinuruan ni Ignacio si Armina sa panggagamot at pag-aalaga ng mga mutya upang maging isang magaling na manggagamot at antingero, hanggang dumating sa punto na magkasama na silang tumutungo sa mundo ng mga tao para manggamot ng kapwa nilang mga mortal at ipalaganap na rin sa ilang mga tao na ang tingero at antingera na palawaki ng kanilang kaalaman sa paggamit ng mga
kapagitangan nilang mutya. Lumipas pa ang maraming taon kung saan tahimik na ang daigdig at tumigil na rin ang digmaan sa hidwaan ng magkabilang panig ng mga sundalo. Ay palagi nang binibisita ni Armina ang kanyang tunay na mga magulang na isang tahimik na pamayanan. Naging bahagi na rin ng mundo ng mga engkanto si Armina dahil nalilibot na nito ang buong sulok ng mundo ng mga diwata kung saan naninirahan ang iba't ibang uri ng mga nilalang hanggang sa naging kaibigan na rin niya ang matataas na uri ng mga engkanto at lamang lupa, lalo na ang mga diwata. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.